2 hanggang 3 milyong piso. Ganyan kalaki ang tinatayang halaga ng pinsalang tinamo ng resupply ship ng Pilipinas na binomba ng water cannon ng China. Sa kabila niyan, nanindigan ng mga otoridad na tuloy ang resupply mission pati ang balikatan. Magbabalita si Mobile Journal, Julie Baiza. Pagkalapag ng Super Stallion helicopter ng Amerika sa San Vicente, Palawan, dali-dali namang pumosisyon sa runway ang mga sakay nitong Philippine at US Marines. Sa kunwaring senaryo ng opensiba, kailangang bawiin ang kontrol sa airport na kinubkob ng kalaban. Sinuyod at pinalibutan nila ang paliparan. Naka-close air support naman ang Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. Para talagang we are assured na there's no longer resistance from the enemy side. Matapos ang bakbakan sa airport, magkasunod na lumapag ang dalawang C-130 aircraft mula sa US Air Force. Bitbit ng mga ito ang ilan pang armas mula sa arsenal ng Amerika, kabilang na ang High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Matapos matagumpay na mabawi ng sanib puwersa mga tauhan ng Philippine at US Marines ang kunwaring nakubkob na airport, inihahanda na ang iba pang modernong armas tulad itong HIMARS para sa paglulunsad ng mas malakihang opensiba. Sa HIMARS Rapid Infiltration Exercise, sinanay kung paanong ide-deploy ang HIMARS sa magkakaibang lokasyon at sitwasyon. Eroplano ang naghatid habang sa dagat naman manggagaling ang susundo rito. Ito ang landing craft air cushion ng US Navy na mistulang higanting rubber boat na nagde-deflate sa beach o sa oras na magsasakay at magbababa ng mga military equipment. Kailangan natin ma-reconcile yung ating mga tactics, techniques and procedures and yung mga doctrines natin dahil magkaiba nga tayo ng mga forces. Pagpapatuloy ito ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika matapos ang free fall exercises noong Martes. Ngayong araw, magsasagawa rin ng live fire exercise sa Rizal, Palawan. Paglilinaw ng AFP, puro blank ammunition lang ito na hindi sumasabog. Pero bilang pag-iingat, nagpalabas na rin ng no-sail zone advisory ang LGU para pagbawalan ang paglapit ng mga bangka at barko sa dagat kung saan isasagawa ang pagsasanay. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.